Kanina lamang po ay napag-usapan natin ang tungkol po sa application or pag-apply ni Ripple para sa isang banking license. At ngayon naman ay pag-uusapan po natin kung ano kaya ang magiging epekto nito kay XRP, ang native token po ni Ripple. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang hakbang na ginawa ni Ripple tungkol sa banking license. Kamakailan lamang po ay nag-announce ang CEO ng Ripple na si Ginong Brad Garlinghouse na nag-file na po sila ng National Bank Charter sa US Office of the Comptroller of the Currency or OCC. Ibig sabihin nito ay gusto ni Ripple na maging opisyal na bangko sa ilalim po ng federal at New York State regulations. Kung maaprubahan po ito, si Ripple ay magiging isa sa mga kakaunting crypto companies na may ganitong level ng regulatory approval sa Amerika. At hindi lamang po yan, ang kanilang subsidiary na si Standard Custody ay nag-apply din ng Federal Reserve Master Account. Ito po ang susi para makapag-deposito po sila ng stablecoin reserves diretso sa Federal Reserve. Hindi na po nila kakailanganin ng third party para hawakan ang mga pondo ng kanilang stablecoin na si RLUSD. Yan, sa mga bago pa lamang rito ay ano nga ba ang RLUSD at bakit po ito mahalaga? Si RLUSD ay isa po itong stablecoin na ginawa ni Ripple. Stablecoin siya, ibig sabihin ay lagi po siyang nakapeg or nakadikit sa halaga ng US dollar. Pero ang gusto po ni Ripple ay gawing mas transparent, mas ligtas at mas regulated si RLUSD kaysa sa mga kasalukuyang big players gaya ni na USDT at saka USDC. Kung maaprubahan ang kanilang banking license at Fed account, pwede po nilang hawakan ang reserves ni RLUSD sa mismong Federal Reserve. At kung mangyari po yan, halos wala ng counterparty risk. Ibig sabihin ay wala nang ikatatakot ang mga institution na mawala ang halaga or ma-hack ang kanilang hawak. Ngayon ay paano naman kaya makikinabang si XRP dito? Ayan, ayon po sa market analyst na kilala bilang XRP Investing, ang hakbang na ito ay hindi lang para kay RLUSD. Malaki rin ang magiging benepisyo ni XRP dito. Dahil si Ripple ay gumagamit kay XRP para sa kanilang payments product, pwede nang lumawak ang paggamit nito kapag opisyal na bangko na itong si Ripple. Kapag naging bangko na si Ripple at may direktang access sa Federal Reserve, mas maraming traditional na financial institutions ang magtitiwala at gagamit sa kanilang teknolohiya or technology. Ibig pong sabihin ay mas maraming gumagamit kay XRP para sa cross-border payments, mas mataas ang demand at posibleng tumaas ang presyo nito. Sa katunayan ay matapos pong i-announce ni Ginoong Garlinghouse ang hakbang na ito, agad na tumaas si XRP ng 3 to 5%. Pero ayon po sa mga analyst ay simula pa lamang ito. Kung tuluyan po itong maaprubahan, pwedeng tuloy-tuloy na ang pagtaas ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Fed Master Account para kay Ripple? Ang Federal Master Account ay isang napakahalagang bagay. Sa pamamagitan po nito ay pwedeng magdeposito si Ripple ng mga US dollar sa reserves ng diretso sa Federal Reserve. Wala nang middleman, wala nang delays, wala nang dagdag na bayarin. Lalong lumalakas ang tiwala ng mga investors dahil sa ganitong klaseng access. Hindi ito basta-basta ibinibigay at kung maaprubahan po si Ripple, siguradong tataas po ang kanyang kredibilidad. At kapag mataas po ang kredibilidad ng issuer ng stablecoin, mas maraming malalaking kumpanya ang interesado. Posibleng maging institutional stablecoin po si RLUSD para sa mga bangko, financial institutions at iba pang mga malalaking negosyo. Ngayon ay paano po nito binabago ang laban kontra sa mga traditional banks?
Kung mangyari po ang lahat ng ito ay pwedeng ituring si Ripple bilang unang blockchain company na magiging full service bank. Ibig pong sabihin ay kayang gawin ni Ripple ang lahat mula po sa custody ng digital assets, paglabas ng stablecoins, hanggang sa instant settlement ng mga bayarin. Lahat ito gamit si XRP Ledger na kilala sa bilis at mura ng transaction. Hindi na nila kailangan ang lumang sistema ng mga correspondent banks. Ibig sabihin ay binabasag na nila ang dating monopoly ng traditional system. At ang kapalit, isang decentralized, transparent, at mabilis na opsyon gamit ang blockchain. Ngayon, ano naman po ang tsansa ni RLUSD na malampasan sina USDC at saka USDT? Sa ngayon ay meron pong market cap si RLUSD na nasa $470 million. Malayo pa ito kina USDC na may $62 billion at USDT na may $158 billion. Pero tandaan po natin, wala pang full banking license si Ripple. Kapag nakamit po nila ang lisensyang ito at ang Fed access, pwedeng lumapit ng husto si RLUSD sa mga giants. Dahil kung ang RLUSD ay fully regulated, may transparency, may Federal Reserve backing, at posibleng may FDIC insurance, papipiliin ng mga institution ang baka pipiliin po ng mga institution ang USDT na laging may issue. Ayan. At dahil RLUSD ay produkto ni Ripple, si XRP ay automatic na kasama po sa pag-angat. At tandaan po natin, mas maraming gumagamit sa ecosystem ni Ripple, mas mataas po ang demand kay XRP. Kaya ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Ayan, malaki po ang posibleng epekto nito. Kapag naging bangko po itong si Ripple at mas maraming institution ang gumagamit sa XRP, posibleng tumaas po ang halaga nito sa long term. Para po sa mga Pinoy na matagal ng hodler ni XRP, ito na marahil ang breakthrough na hinihintay natin. Para naman po sa mga day trader or swing trader, mas maraming opportunities ang pwedeng lumitaw kapag naging mas volatile sa XRP dahil sa mga bagong balita at saka developments. Bukod pa dyan ay nagpapakita ito na lumalapit na sa mainstream ang crypto at ang regulatory approval na tulad po ng banking license ay sinyales na mas pinapansin na ng gobyerno at traditional na finance ang blockchain technology. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ay isa po itong game-changing move. Kung si Ripple ay maging bangko na, yan, kapag maging bangko na may direktang ugnayan sa Federal Reserve, hindi lamang po siya magiging kompetensya ng mga traditional na bangko. Pwede po siyang maging modelo ng bagong uri ng bangko. Isang crypto-native bank na may parehong trust level ng traditional finance. At sa likod po ng lahat ng ito, si XRP ay unti-unting nabibigyan ng bagong silbi sa tunay na mundo. Hindi na lamang po siya speculative asset. Unti-unti na po siyang nagiging real-world utility token. Kaya kung Pinoy ka na nasa crypto, ngayon ang panahon para pag-aralan ng mabuti ang galaw ni Ripple at ni XRP. Hindi po ito simpleng hype. Isa po itong seryosong hakbang patungo sa mas regulated at integrated na crypto future. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.